Actually, magkatukayo tayo, Marlon. Ako rin si Marlon Feliciano naman, taga Pampanga. Oo. Magkatukayo tayo. So, actually, isa akong balik Islam, at ako'y dating Katoliko na yumakap sa Islam na tinatawag na balik Islam. So, actually, kanina, ang istorya is dahil nga kumakain ako doon sa Shaoli kanina, dito sa May Sarawat, at na-approach ko si kapatid na Jim. At nabanggit ka nga niya na mayroong ka raw binanggit na salita na parang nais mong malaman ng patungkol sa Islam o parang gusto mong magbalik Islam. Ano yung dito? I-clarify mo siya. Joke lang po, kasi po, yung kalawin ko po para ma-communicate sa Allah. Gusto matutunan yung pagiging Muslim. Tsaka, ang po talaga nandiyan para po kaya mapunta yung silawin ko kay Allah. Napakaganda ng kagustuhan mo yung kapatid na actually kabayan, no? So dahil tayo magkababayan, so Marlon, napakaganda ng ng ninanais mo na yan, yung kagustuhan mo na yan. Kasi feel ko yan kasi of course dati akong Katoliko. Ikaw born sa ka? Catholic Iglesia o born again? Hindi po, Katoliko po. Katoliko rin. So actually isa sa isa sa pagkaganyan ng ninanais mo, ibig sabihin ito ay matatawag na yung tinatawag sa Arabic na term. So of course matagal ka na siguro dito sa Saudi Arabia. May mga terminology ka na ng mga Arabic na rin, So actually yung patungkol sa sinasabi ko na ito yung tawfik ng Allah, ibig sabihin na kasi ng tawfik ng Allah, yung Arabic term na ito ay gabay ng Diyos sa iyo na parang ipinasok sa puso't isipan mo na alamin ang patungkol sa Diyos mismo, sa Allah. So, kumbaga yun ay nanggaling mismo sa Diyos na ipinahintulot niya na makarating sa puso't isipan mo na magkaroon ka ng interest na malaman ang patungkol sa unang-una, yung patungkol kay Allah. So, ito ay pinaka number one, kapatid na Marlon. Pinaka number one sa lahat ng tao na dapat maunawaan, maintindihan at magkaroon sila ng impormasyon patungkol kay Allah, na actually ang pagpapakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Allah, sinasabi na ayon sa katuruan sa Islam, siya ang Panginoon at Diyos ng lahat ng mga sangkatauhan. So ito ay nasa verso ng banal na Quran na nagpapatunay na ang Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Diyos ng lahat, Muslim man at hindi Muslim, no? So sabihin talagang siya ang tunay na Diyos, dahil ito ay actually, kung ito ay tutukuyin sa verso, ito ay nasa chapter 1 ng banal na Quran, verse 2. So kumbaga matibay na proof na nakatala ito talaga, no? Ito ay patungkol kay Allah siya. So kaya naman ang isang Muslim, alam mo kapatid na o kababayan na Marlon, matibay ang kanyang pananalig sa Allah na siya yung tunay na Diyos, kasi meron tinatawag na ebidensya at ito ay tinatawag na revelasyon kasi ito, no? So isa sa tinatawag na pagpapakilala kay Allah bilang Diyos ng lahat. Then kasunod ng pagpatungkol sa pagpapakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi ito manggagaling mismo kay Hesus Kristo ito. So tingnan mo as a Catholic tayo, of course alam natin si Hesus Kristo, no? Ngayon mapo-find out mo at magiging clear sa'yo na maging si Hesus Kristo, siya ay nagpapatunay patungkol sa tinatawag na pagkapanginoon o pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito naman ay nakatala sa chapter 19 ng banal na Quran, verse 30, kung saan itong verse na ito ay ito ay pinaka first miracle ni Jesus Christ sa buong buhay niya na nangyari sa kanya. Surprising kasi tayong mga Kristiyano, di ba? Marami tayong natutunan sa Bible na patungkol doon sa nangyaring miracle o himala kay Jesus Christ, right?
siguro makapagbibigay ka ng kahit na ilan. Ano yung mga natatandaan mo na patungkol sa sinasabi na ano yung naganap na milagro sa buhay ni Hesukristo? Sige, Marlon. Ano yung natatandaan mo dito? Di ba marami yun, di ba? Merong bata pa lang, tapos hanggang sa lumaki na siya, may mga milagro, di ba? Opo. So, katagal kasi hindi nakapagkaroon. So, kung ganito, di ba, isa-isay natin, no? Merong tinatawag na ilan na sinasabi na si Hesukristo, ano pa lang, tinatawag na, may patay na nabuhay, yung si Lazaro, di ba? Milagro ni Hesukristo, sinasabi. Ngayon, meron din na sinasabi na mga ketongin, no? So may leprosy, sakit, karamdaman na walang kagalingan noong unang panahon na yon, pero napapagaling niya. So may kakayahan siyang magpagaling ng mga may karamdaman na malubha. So ito yung mga sinasabi na ilan sa mga nangyari sa buhay ni Hesukristo na miracle. Pero kung tandaan mo, kapatid na Marlon, pagka tinanong ka, ano yung pinakauna na milagro na nangyari kay Hesukristo, ito yun. Ito yung sinasabi natin, sasabihin natin ngayon. Na kung saan, kasi kung bakit pinakauna, kasi sanggol pa lang si Hesukristo is nakapagsalita na siya. Pinagsalita siya ng Allah. Diba? Ano to? Kamangha-mangha ito. Actually, ito ay markado sa verso ng Quran, chapter 19, verse 30. First miracle na nangyari sa buong buhay ni Hesukristo, na kung saan pinagsalita siya ng Allah, ng sanggol pa lang siya. Para idepensahan niya, ito yung reason para depensahan niya si Birhen Maria, na kung saan inaakusahan ng mga Hudyo, na sinasabi na, sabi ng mga Hudyo, si Maria, nabuntis yan, nagpabuntis sa mga kalalakihan. So, ganun yung paratang kay Virgin Mary. Kaya naman nagganap yung himalang yun para madepensahan ni Hesukristo ang kanyang nanay, bagamat sanggol pa lang siya. 'Di ba? Surprising ito, kapatid na Marlon, 'di ba? Nakakasabihin, open-minded to impormasyon to patungkol sa buhay mismo ni Hesukristo. Na kumbaga related siya kay Allah. So ngayon, papasok na tayo, Marlon, sa tinatawag na nasa yung binanggit niyang salita. So, unang sentence, unang pangusap na binanggit niya, sabi niya, sanggol pa lang siya, di ba? So pinagsalita siya ng Allah, milagro. Sabi niya, ako ay alipin o tagapaglingkod ng Allah, sabi niya. So tunay na si Hesukristo, siya ay naglilingkod sa Diyos, di ba? Di ba agree ka dito, kapatid na Marlon? Yes po. So tignan mo, unang sentence pa lang nagpapatunay na yung binanggit niya, sabi niya siya ay tagapaglingkod ng Allah, servant of Allah. Ito ay nagpapatunay, kapatid na Marlon, na si Hesukristo ay isang Muslim na kung saan ang kinakilalang Diyos niya ay ang Allah. Diba? So tingnan mo, kaya naman talagang tunay si Allah, Diyos siya ng lahat. Maging si Hesukristo, siya ang tinatawag na Diyos. Kaya naman, actually, patunay kay Hesukristo na sinasabi na si Hesukristo hindi talaga Diyos, kasi kahit sa Bible, sinasabi na Hesukristo, tumatawag siya, sabi niya, Diyos ko, di ba? May tinatawag siyang Diyos no? So, sa Islam, sa katuruan sa Islam, Marlon, napaka-liwanag na kung saan ang tinawag niyang Diyos, walang iba kundi si Allah mismo. Ayan, so ito na yung tinatawag na isa sa bibigay nating impormasyon, pagpapakilala patungkol kay Allah, na Diyos ng lahat, maging ang tinatawag na si Hesukristo at pati si Birhen Maria, ang tinuturing nilang Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, kapatid na Marlon, pagka lubos mong naunawaan to, tanggapin mo na si Allah ay Diyos natin. Diyos mo at Diyos ko. At Diyos din ni Hesukristo. Kaya sabi balikan natin yung unang patunay, sabi niya, siya ang Panginoon o Diyos ng sangkatauhan. Chapter 2 ng tinatawag na
Al-Fatiha o yung verse ng Quran. So, then, Marlon, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, binabanggit na siya ang tagapaglikha ng lahat. Meaning to say, siya ang creator. Bilang creator, isa sa tinatawag na kapangyarihan niya, yung sa katuruan sa Islam na once na binanggit niya yung katagang kun fayakun, ibig sabihin ng salitang yon na pag binanggit ng Allah yung kun fayakun, ibig sabihin ay maging, mabubuo yung kanyang kagustuhan. Katulad ng pagkakalikha ng daigdig. So, katulad ng nilalaman ng daigdig, yung kalupaan, karagatan, mga kabundukan. So, ano man yung nakikita natin dito sa daigdig na to, sa pamagitan ng banal na salita ng Allah, no, makapangyarihang salita na kun fayakun is nabuo sa salita lamang niya. So, ganun siya ka-powerful si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, maging ang may buhay. So, kabilang tayo sa may buhay, no? Alin pa ang kabilang? Yung mga anghel, mga engkanto. So, kabilang yan sa mga may buhay na nilikha ng Allah. So, napakapalad natin bilang tao kasi, bilang tao, tayo yung pinakamataas na antas ng nilikha ng Diyos na may buhay. Kaya naman, kumbaga meron tayong kaisipan, ano? Binigyan tayo ng sapat na katalinuhan ng Diyos na kung saan nagagamit natin sa pagdedesisyon kapag alam natin na ang tinatawag na kaharap natin ay yung tinatawag na kasamaan, sa isip natin, inaayawan natin to. Pero once naman na kabutihan para sa atin, no, mga tinatawag na makakabuti, alam natin na makakabuti sa atin, ito yung tinatawag na sinasabi ng isip natin na tanggapin natin kasi ito ay tinatawag na makakapagdulot ng kabutihan sa atin, no? So kaya lang ang kaso sa isip natin merong free will na tinatawag. Ngayon dito sa free will na to, dito na bumubulong si Shaitan, yung kalaban. So kasi sabi nga natin kanina, hindi lang tayo nilikha ng Diyos ng may buhay, kabilang ang mga anghel, kabilang ang mga engkanto, na kung saan ang mga engkanto, dito ang kabilang yung Shaitan, no? So, dun sa pamagitan ng kaisipan natin na minsan magdidesisyon tayo ng sa isip natin, tapos nabubulungan tayo, no? Kaya naman, kahit nasa isip natin na ang kaharap natin, halimbawa sa TV na lang, may pinapanood kang TV. So, pagka yung palabas, alam mo na tinatawag na napakagandang palabas at nagkakaroon ka ng kaalaman. So, pagka ganun, tinatanggap ng isipan natin madalian, di ba? Minsan naman, yung napapanood natin, kaharap natin sa ating mata, masama. Pero, ang gagawin ng Shaitan ngayon, kasi nga may free will tayo, pinapaisip sa atin na, although masama yun, is para niya tayong tinatawag na bini-brainwash na alam natin na makakasama ang pinapanood natin. Halimbawa na lang ito, kumbaga be frank, katulad na lang mga pornography, mga bold, mga movies, right? So ipapaisip sa atin ng Shaitan na although masama yun, pinapaisip niya sa atin na makakabuti sa yan, ito yung tinatawag na kailangan mo. Pero deep inside, dahil nga may katalinuhan tayo, is nasa likod lang natin yung isip na naku, mali yun, kaso lang nag-i-enjoy ako, something na ganun, di ba? So, kasi nga may Shaitan. Naunawaan mo, Marlon? Yes, so, ito yung tinatawag na patungkol sa tinatawag na sa kaisipan natin na minsan magkakaroon ng tinatawag na pagbulong na although masama yung nasa harap, sa atin, pinapaisip sa atin ng Shaitan na mabuhay sa atin, no? So, pero tandaan mo, ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya may tinatawag na ang Diyos, dahil nga siyang lumikha sa atin, di ba? So, siyang lumikha, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin at saka yung makakasama. Kasi siya lumikha sa atin right? Yes po. Okay. Ito simpleng lang, logic na lang muna tayo sa logic para at least maano mo siya as in kahit nasa logic lang. Halimbawa, ikaw ay engineer, Marlon, at ikaw ay naka-invent ng, halimbawa, ikaw ang naka-invento ng cellphone na Samsung.
maganda ba yung Samsung o di ba? O, ano ba mo gusto mo? iPad ba yan o ano? So, halimbawa ikaw ang naka-invent. So, dahil nga ikaw ang naka-invent ng tinatawag na gadget na ito, alam mo kung saan mahina yung gadget na yan at alam mo kung saan yung kalakasan ng gadget na yan. Kasi nga ikaw ang gumawa, right? Opo. So, ito naman, so yun, logic yun. Pero ito naman, spiritual. So, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos, dahil nga siya ang lumikha sa atin, batid niya kung ano yung makakasama sa atin at saka kung ano man yung makakabuti rin sa atin. So, ganun si Allah. Kaya naman, meron siyang tinatawag na pambabatas ngayon. Pambabatas meaning to say, actually, in a term ng Arabic, ito yung Sharia. So, ibig sabihin kasi ng Sharia, ito yung batas ng Diyos. No? So, kung saan, sa batas ng Diyos, merong siyang pinapayagan, kaya may halal eh. The word halal is, ibig sabihin pinapayagan, legal, parang ganon. Meron ding word na haram. So, of course, alam mo yung haram. Madaling intindihin yun, di ba? Yun yung tinatawag ng mga makakasama. Kaya, sabi, dito sa Saudi Arabia, naku, wag kang mag-iinom ng alak dito. Haram ang pag-inom ng alak dito. Or wag kang yung tinatawag na gagawa ng mga kataksilan dito. Naku, pagka nalaman nila na gumagawa ka ng haram, paparusahan ka nila. No? Depende sa kung ano yung naka-atas na parusa doon sa ginawang kasalanan. So ganun ang Diyos. Meron siyang tinatawag na pambabatas na pinayagan niya kasi kung bakit pinayagan, anong reason, Marlon? Dahil makakabuti sa atin kaya pinapayagan niya. Halimbawa, example ng mga pinapayagan niya. So tayo, pinapayagan niya tayo na kumain ng mga malilinis na bagay. So pinapayagan niya yon, hindi illegal yon. So, pero pagka halimbawa pag-inom ng alak, so yung mga ganon, haram. Pinagbabawal niya yon. Kasi kung bakit, makakasama. Isa sa tinatawag na pangyayari, dati ang mga Arabo, Marlon, noong unang panahon, umiinom sila ng alak noon. Nung hindi pa bumaba yung batas ng Diyos. Ngayon, ang nangyari, isang pagsubok sa isang istorya na kung saan ang Arabong ito, nung nalasing siya, so dahil nga hindi pa naman bawal ang alak noon, naganap ito sa Madina, na kung saan ang mga taga-Madina na uminom sila ng alak. Ngayon, yung nalasing na Arabo is nawala siya sa sarili niya. Ngayon, ang ginawa niya nung wala na siya sa sarili niya, lasing na lasing siya, nakita niya yung anak niyang babae, ginahasa niya. Then, pagkatapos ng ginahasa niya, dahil wala talaga siya sa sarili niya, pinatay pa niya. So, in that point, at that time, bumaba ang revelasyon ng Diyos na kung saan ipinagbawal niya ang pag-inom ng alak kasi nakakasama. So, may proof talaga nangyari na kung saan isang tao na lasing, nawala sa sarili, niripang anak, pinatay pa. So, kaya naman, naisabatas yung haram ang alak. So, ito yung istorya kung bakit dito sa Saudi Arabia is haram ang pag-inom ng alak dito. Kapag ka nahuli, Arabo man yan, prinsipi man yan, so papatawan ng batas dito talaga. No? So ganun ang tinatawag na pambabatas ng Allah. Kung bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ito yung kanyang habag sa atin. Kasi nga una-una, mga bawal na bagay, makakasama sa atin. So nauunawaan mo bro kung bakit meron tinatawag na haram at halal? Yan. So tayo maging maingat tayo dito, lalo na hindi naman talaga tayo citizen dito sa bansang ito kasi unang-una, ang umiiral na batas dito ay Sharia law. Ibig sabihin ng Sharia law, Islamic law na ito ay batas ng Diyos. Na kung saan kapag maging ang prinsipe man, anak siya ng hari, nakagawa siya ng haram na bagay, hindi makakaligtas. Kasi batas ng Diyos, hindi na pwede malabagin yan eh. So, kaya nga dito sinasabi, ang batas dito sa Saudi Arabia, patas talaga, patas.
walang mayaman, wala sa powerful o ano, talagang hahatulan talaga dito. Batas is batas. So ganun dito sa Saudi Arabia, Marlon. So ngayon, ito yung sinasabi natin na patungkol sa kapangyarihan ng Allah at ito yung kanya mga kagustuhan sa atin kasi nga tayo ay nilikha lamang niya. Ngayon, itong buhay natin, itong mismong buhay natin, ipinahiram lang niya sa atin. Di ba? Agree ka? Pinahiram niya sa atin to. Kasi anytime, kahit na ayaw pa natin, bata pa tayo, sasabihin natin, naku, bata pa ako, wag niyo muna kong kunin yung kaluluwa ko. Hindi pwede. Kasi nga, ipinahiram niya lang. Kaya, siya ang nagpahiram, siya yung may karapatan kumuha. Diba? So, tignan mo, Marlon, kung bakit napakahalaga ng ano natin, yung mga oras natin sa buhay natin, huwag tayong magaksaya kasi hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya. Walang nakakalam yan. Kahit na sinasabi na yung marunong manghula, nahuhula lang siya. Pero yung eksaktong oras kung paano mangyayari, walang nakakabatid talaga. Sinasabi nga, maging ang mga anghel, hindi batid ang mangyayari sa iyo at ang sa akin. Hindi nila alam, mga anghel. Kasi nga, ito ay inilihim ng Allah na sa Kanya lamang. Ito ay sa Kanyang kapangyarihan lamang. No? So, ganun yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos kung saan, once na siya ay nag-order na, kunin na itong batang ito, halimbawa, sanggol man, kahit sanggol pa siya, so, kahit na ganung edad pa lang is mamamatay. Ito ay sa kapahintulutan ng Allah, ito ay tinatawag na katarungan niya kasi nga siyang nagbigay at nagpahiram lamang ng buhay. So, kaya naman, Marlon, ang buhay natin ito, sa iyo, ang buhay ko, ganun din, pahalagahan talaga natin siya. Every time, makakagawa dapat tayo ng mga mabubuting bagay. Kasi sa paggawa ng mabuting bagay, tandaan mo, binibiyayaan niya tayo. Tayo bilang individual, meron tayong aklat. Aklat sa kaliwa, aklat sa kanan. Sa kanan na aklat, may tagasulat na anghel sa nagagawa nating kabutihan. Itong ginagawa natin to kasalukuyan, kapatid na Marlon o kababayan na Marlon, ito ay kabutihan na kung saan maging yung pakikinig mo patungkol sa Diyos, inire-record ito ng anghel mo sa iyong kabutihan, sa iyong listahan sa kanan. So, sabihin, napakarami na every minute, nagkakaroon ka ng record na good deeds. No? So, ngayon, dun sa kaliwa naman, kaliwang aklat, may anghel din na kung saan lahat naman ng kasamaan na nagagawa natin. 24 hours, wala tayong may tatago kasi nga kasama natin siya. Kahit na pumunta pa tayo ng kwarto, sa silid, o saan mang yungib. So, hindi natin maitatago kasi kasama natin yung anghel. Ngayon, inire-record niya yung mga nagagawa nating pagkakasala rin sa kaliwa. Ano ang silbi ng aklat na ito, yung dalawang aklat? Ayon sa katunog sa Islam, kaya meron tinatawag na Day of Judgment, araw ng paghuhukom, no? Kasi nga, tayo ay lahat mamamatay. Agree ka dyan? Lahat ng may buhay kasi mamamatay. Ito ay talaga ipinangako na ng Diyos. Kumbaga, babawiin niya yung buhay na ipinahiram niya eh. Ngayon, ito yung stage na kung saan, ayon sa katunog sa Islam, meron tayong magiging buhay sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun, may stage din na tinatawag na bubuhayin tayong muli din, body and soul. Na kung saan ito yung tinatawag na resurrection na. Ito yung tinatawag din na Judgment Day. Judgment Day, ngayon haharap tayo isa-isa sa Diyos at magfa-flash lahat yung tinatawag na mga nagawa natin. No? Para isang napakalaking sinihan na tayo ang bida, tayo ang gumaganap, pinapanood tayo ng lahat na kung ano yung nagawa natin sa buhay natin. Ngayon, bukod sa pinapanood, nakalista doon sa aklat. So, sabihin, wala tayong maitatanggi na sasabihin natin na, oh Allah, hindi ko po ginawa yan. No? So, kasi nga, nakalista yung tinatawag na, may ebidensya talaga. Kaya nga kasi, kung bakit, likas kasi daw sa tao, yung tinatawag na pagkakaila. No? Di ba, minsan, ginawa natin, hindi ako gumawa niyan. Di ba, ito yung, natin sa sarili natin eh.
Kahit na ginawa natin, ay hindi ako gumawa niyan. So, lagi tayong tumatanggi. So, kaya naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa siya ng tinatawag na mga aklat na yon para ang tao, hindi siya makakatanggi kasi nga, recorded. At saka, ito ay ipa-flash talaga. Ngayon, Marlon, tatanungin kita, ano sa tingin mo ang pwede mong magawang kabutihan habang tayo nabubuhay na kung saan ito yung magpapapasok sa atin sa paraiso? Yung gagawa natin talaga dito sa hindi dapat tayo dito magmaliit lang kahit anong kapwa-tao natin. Okay, magandang tinatawag na kabutihan din yan, yung tinatawag na pagturing natin sa kapwa-tao ng pantay-pantay, no? Hindi natin sila na-underestimate. Madaling salita, hindi natin sila minamaliit. Magandang kabutihan yan. Pero ito yung sasabihin natin na isang tinatawag na gawain na kung saan, ayon sa katuruan sa Islam, Marlon, ito yung tinatawag na pagka nagawa mo ito habang ikaw ay nabubuhay, no? Sabihin talagang once na dumating sa iyo yung pagkakataon na kung saan pag ginawa mo ito yung sinasabi na makukuha mo ang susi ng paraiso. Ayon sa katuruan sa Islam, ito yon. Ako na pag-aralan ko siya at saka tabaga na isabuhay ko na rin, no? So, ayon sa katuruan sa Islam, once na tinanggap mo ang tunay na Diyos na siya si Allah at isinabuhay mo yung kanyang kagustuhan na batas habang tayo nabubuhay, sinasabi na sa pagkakataon na yun na tinanggap mo siya, no? Doon pa lang sinasabi na patatawarin ang lahat ng iyong mga pagkakasala. Halimbawa, example para maunawaan mo, ito sa oras na ito, once na tinanggap mo si Allah, sa puso't isipan mo kapatid Marlon, sabihin walang talagang, hindi ko alam, ang puso mo, ikaw lang nakakailam niyan, nilalaman yan, at ang Diyos nakakaalam niyan. So, once na tinanggap mo ang Allah bilang ang iyong tinatawag na ituturing na Diyos, sa pagkakataon pa lang yun, sinasabi na sa katuruan sa Islam, lahat ng iyong mga nagawang na pagkakasala, ito ay patatawarin. No? At halimbawa, at this point of time, backward, lahat ng mga nagawang pagkakasala, burado yun. Subalit, yung mga nagawa mong mga kabutihan dati pa, halimbawa, naging magalang ka sa magulang, so lahat ng mga kabutihan, hindi buburahin yun. Yun lamang nagawa mong pagkakasala. Kaya naman, sinasabi na ang pagbabalik Islam ay para siyang bumabalik sa pagkasanggol. Dahil nga ang sanggol ay walang bahid kasalanan. Di ba't napakalaking gantimpala ito, Marlon? O halimbawa sa gabing ito, or anong oras na ba? So, halimbawa sa pagkakataong ito, is pagka once na meron ka tinatawag na mga naramdaman sa puso at isipan mo na talagang siya si Allah, naging maliwanag sa akin siya yung tanggap kong Diyos, mapapatawad ang aking pagkakasala at may babanggitin kang salita dito na ito ay tinatawag na holy word, no? Ito ay banal na salita, yung tinatawag nila sa Arabic na shahada. So, yun yung tinatawag na pagkakataon, Marlon, na walang mayaman, walang maimpluwensyang tao, walang tinatawag na sikat na tao na pwede niyang bayaran ng Diyos o tinatawag na parang pakiusapan ng Diyos na burahin ang pagkakasala. Walang perang katumbas. Kasi ang Diyos sa Kanya nagbula lahat eh. So, hindi niya kailangan ng any material na ibibigay sa Kanya. Pero, once na tinanggap natin siya at binanggit natin yung tinatawag na holy word na yon, yung shahada, is yun na yung time na hudyat ng makakamit natin yung pagpapatawad niya. Sa gabing ito, Marlon, maari, yung sinasabi natin na gabay ng Diyos, ng Allah, is ito na. Kumbaga, ako'y ginagamit na instrumento para ipaliwanag sa ito. At once na tinanggap mo ito, Marlon, ito yung ako ay mismo sumasaksi sa aking sarili at sa lahat ng mga nagbabalik Islam dahil ito yung nakasulat sa katuruan sa Islam. So, ang salitang ito, siguro naririnig mo to or something na first time mo maririnig, ang pagbabanggit ng La ilaha illallah. Ngayon, ano ba itong
winika kong salitang ito, Arabic term, na kung saan, di ba't ang Saudi Arabia may bandera dito, di ba? Para ma-figure out mo siya, kulay green ang flag ng Saudi Arabia. Ngayon, may nakasulat sa kanilang banderang kulay green, na kung saan Arabic na sulat. Yung La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Marlon, handa ka ba sa pagkakataong ito na banggitin ang banal na salitang ito? Manggaling sa iyong puso't isipan. Mashallah, mashallah. So, Marlon, alam ko, nararamdaman ko sa puso ko rin dahil ito nangyari din sa akin, ano? So, nung tinanggap ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ko na yun yung gabay ng Diyos sa akin. Kaya naman, walang duda na talagang ako ay nagdesisyon sa mga pagkakataon na yon na tanggapin kasi alam ko makakabuti sa akin. Kaya sabi natin kanina, ang Allah, meron siya tinatawag na mga batas na kung saan pinapayagan niya dahil nga makakabuti sa atin. So kabilang ito. Kasi actually, patungkol doon sa nasusulat, doon sa tinatawag na sinasabi natin na magagawa mo habang nabubuhay ka na ito yung susi sa paraiso, ito na yung bagay na yun, bro. Marlon, yung tinatawag na pagtanggap kay Allah at pagbanggit ng yung patungkol sa shahada. La ilaha illallah. Sasabihin mo na, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah. Once na binanggit mo yun na manggaling sa puso't isipan mo, Marlon, ito yung pagkakataon na sinasabi na gantimpala sa iyo ng Diyos, patatawarin niya lahat ng iyong mga nagdaang pagkakasala, baga, burado. Kung ano man yun, mabigat makasalanan man, burado. At magpapanibago ka ng listahan. No? Parang, kaya nga sabi, para kang, naging bagong sanggol uli. No? Mashallah. So, handa ka na ba, Marlon, na banggitin ng salitang ito? Okay na? Pag binabanggit niyo po yung verse na yun, ba't nawawala dito sa poll ko? Oh, kasi nga, actually, ito yung sabi natin kanina, given, ang syaitan, kapatid, gagawa siya ng paraan para makahadlang. So, gumagawa na siya ng paraan ngayon. Nararamdaman natin yan, ginagamit niya yung parang signal ng telepono para hadlangan niya. Pero, kasi nga tayo may pananampalataya sa Diyos, hindi tayo natatakot sa Kanya. Kumbaga, nagiging mas matatag tayo kasi nga tayo ay alam natin na tama yung gagawin natin. Ito yung pagtanggap sa tunay na Panginoon Diyos. So, Marlon, dagdagan ko pa yung explanation, no? Para at least, alam ko naman na tumango ka na, pero kailangan din na dalawa yung mababanggit mong salita. Ito yung una, pagtanggap kay Allah. Then, sisikapin mo na ang patungkol kay Hesukristo, na isipin mo na talagang siya ay propeta ng Allah. So ito yung kalagayan na tunay ni Hesukristo. Siya ay propeta lamang ni Allah. Ngayon, propeta ni Allah, kabilang din si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad ay isang Arabo, no? Last prophet ng Allah. Pagkatapos ng kapanahunan ni Hesukristo, dahil kumbaga mataas pagkatapos nun, ito ay habag ng Allah na kung saan itong generation natin, nagpadala pa siya ng propeta para ibalik yung kung ano yung hindi natapos na trabaho ni Hesukristo. Kumbaga si propeta Muhammad na isang Arabo, ina-accomplish niya, kinukumpleto niya yung trabaho na hindi natapos ni Hesukristo. Pero pareho silang propeta ng Allah. Isang Arabo si propeta Muhammad na isinilang sa Makkah. Kaya naman sa iyong pagsasaksi, mababanggit mo siya kasi sasabihin mo doon na wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibig sabihin, sa iyong pagsasyahada, babanggitin mo rin na at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. So, ngayon kapatid na Marlon, I think
A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Tayo magpapakup muna sa Allah. Ngayon, kumbaga itataboy muna natin si Shaitan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kursiyyus samawati wal ard wa la hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Marlon, hello. Hello po. Handa ka na? Yes po. So, ganito lang kasimple. Uulitin mo lang ang aking babanggiting salita at ipapaliwanag ko naman yung kahulugan sa wikang Tagalog. Of course, ito ay Arabic. Ready? So, bismillah. Yes po. Malakas, Marlon. Na mula sa puso't isipan. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah. Allah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Allahu Akbar, Marlon. Ako na emotional ako. Subhanallah, nabanggit mo na ang banal na salita, Allahu Akbar. Nawa, tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung taos puso na nanggaling sa puso at isipan mo yung pagbabanggit na yun. Ngayon, of course, para maunawaan mo yung lubos mong binanggit. Ang ibig sabihin nito, Marlon, ulitin mo rin, sinabi mo na, ako ay sumasaksi, ulitin mo, Walang sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos maliban kay Allah. na maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi At ako'y sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay sugo ng Allah. ay sugo ni Allah. Ngayon, kukumpletuhin pa rin natin. At ako'y sumasaksi At ako'y sumasaksi na si Jesucristo, na si Yesu Kristo, anak ni Birhen Maria, anak ng Birhen Maria, sugo lamang ng Allah. sugo lamang ng Allah. Allahu Akbar. Congratulations, Mabrok. Congratulations, Marlon. Naganap na yung pagbabalik Islam mo o pagmumuslim. Allahu Akbar. So, ako nag-ano ko yung sabihin na kinikilabutan ako kasi alam ko yung gandimpala no? Ako na-feel ko rin kasi ito, ginanap ko rin sa sarili ko to. So, naganap na, Marlon, yung tinatawag na nakamit mo na yung susi ng paraiso. No? Kasi nga sinasabi na kung sino man ang makabanggit ng asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ang susi ng paraiso ay nasa kamay niya na. Kumbaga, anytime kapag ang susi ay tamang susi sa pintuan, makakapasok ka. So, ang la ilaha illallah, ito ay susi sa paraiso. Ngunit, habang tayo'y nabubuhay, kasi kumbaga magpapatuloy ang buhay natin, di ba? Dahil nga may batas ang Allah na kung saan haram at halal. Ngayon, basta't panghawakan natin yung la ilaha illallah, sumunod tayo sa batas ng Diyos, kung ano yung makakabuti sa atin, sundin natin, pagdarasal, kasi yun yung makakaano sa atin makapagpaiwas sa pagkakasala, yung mga continuous na pagdadasal ng 5 times a day. So, pagka ginanap natin yon hanggang sa dulo ng buhay natin, naging Muslim tayo na sinasabi na ganap nating sinunod yung kagustuhan ng Allah, no question, Marlon. Ipinangako ng Allah sa mga nilikha niya na tao na tumanggap sa kanya, papapasukin niya ng paraiso. Kaya naman, Marlon, kumbaga, at this point of time, nakamit mo na yung pagbura ng lahat ng mga pagkakasala. Congratulations na, malaking gantimpala na yon. Kasi, kung bakit, once na ang isang Muslim, no, once na isang Muslim, halimbawa, sa kanyang buhay, no, nagkasala siya na hindi siya pinatawad ng Diyos, pagbabayaran niya muna sa impyerno ng apoy. Kumbaga, susunugin muna siya sa impyerno ng apoy Kumbaga, masakit doon, di ba? Dahil ang nararamdaman daw ng balat natin dito sa daigdig, ganun din ang mararamdaman ng katawan natin sa impyerno. So, ang isang Muslim na hindi pinatawad ng Allah, no, para mapasok niya ang paraiso, is lilinisin muna siya sa impyerno.
Subalit, ikaw, katulad nito sa pagkakataong ito, binura lahat eh. No? Kumbaga sa ano, pardon lahat ng pagkakasala mo. Be happy, right? Kung ako, siguro kung nafe-feel kong lalagnatin ako, mawawala yung lagnat ko sa pagkakataong ito. No? So, sabihin, magiging glad ka, maging happy ka. No? So, welcome Marlon sa Islam. You are now Muslim, you are now a balik Islam. So, balit, kailangan mong pag-aralan. Bibigyan ka namin ng aklat, si Najim, anong branch mo sa Saudi, bro? Banat po. Sa blood branch ka. So, may day off ka? Every isang buwan, dalawa. Itong buwan na ito, nakapag-day off ka na? Yes po, meron po. Sunday. Complete na yung overtime, yung day off mo? Hindi pa naman po. So, pwede mong gamitin yung Sunday na day off? Okay. Sunday. Yung lang po, ipapaalam mo. O, ipaalam mo kasi kung bakit Sunday, kapatid, ito yung celebration, alas 5 ng hapon hanggang 9 lang naman yun eh. So, pero nasa iyo, kung halimbawang isang oras lang ang pwede mo i-stay, nasa iyo. Kung halimbawa gusto mong mag-duty. Pero as much as possible, iniimbitahan ka namin pati si Najim sa araw ng linggo. So, Bernes bukas, Sabado, linggo. So, linggo is 16. Now, ipagpaalam mo mabuti. No? Sigurado naman, Muslim yung amo mo. Maintindihan niya yon. Sabihin mo na, sabihin mo ikaw ay nagbalik Islam na. Something na may mga supervisor ka na Muslim, sabihin mo na ikaw ay nagbalik Islam na. Tapos kukuha ka ng Quran, sasabihin mo. Kasi bibigyan ka namin ng Quran eh. Libre. Tapos at the same time, kasi nga party yon, of course merong mga pagkain din na So inshallah, welcome sa Islam, Marlon. Ako very happy ako para sa iyo. Nakamit mo kung bakit napakalaki ng gantimpala. Tapos bro, balitaan mo si Najim. No, balitaan mo siya. Sabi mo nag-shahada ka na o ikaw ay nag-Muslim na, sabihin mo. Tapos na. No? Tapos sabi mo invited ko kayong dalawa sa Sunday ng 5 PM or basta ganon. No? Yun yung Eid party. Apo, balik si Najim na lang po magpapahalat para paliwanag doon sa manager namin. Mas maganda, mas mainam yun. Inshallah. So okay bro. So maraming salamat kapatid na Marlon. Ikaw ay kapatid na namin sa pananampalataya. Ikaw ay Muslim na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Purihin mo ang Allah at pasalamatan ng Allah dahil kumbaga pinatawad ka niya sa lahat ng iyong pagkakasala. Allahu Akbar. So maraming salamat at magandang gabi, Marlon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.